Ayun. Okay. So once again, good evening everyone. So doon sa mga galing sa trabaho, enjoy nyo lang class. So listen lang. Ayun lang naman ang importante dito makinig tayo class. Wala naman tayong ibang dapat gawin. Okay? So chapter 3 class, introduction tayo ng income taxation. So ano ba yung objectives natin dito? So una, ano ba yung concept ng gross income? Pangalawa, types of income taxpayers. So meron tayong iba't ibang klase ng income taxpayer. Meron tayong generally dalawa. So, individual and a corporation. So, pag sinabi natin individual, tao. Tayo, tao. When you say about corporation, yung mga, like for example, si Jollibee, di ba? Robinson, they're corporations established by law. Okay, so general rule natin, income taxation. Ano ba yung general rule natin dyan? Mamaya, madidiscuss yan. And then number 4, income tax situs rules. So, situs means, ito yung lugar or yung place ng taxation. So, for example, when I have a business permit na naka-located sa Guagua, I am paying my business permit sa Guagua. Hindi ko pwedeng bayaran yon sa San Fernando o sa Florida o sa Santa Rita. Basically, since ang business ko nasa Guagua, babayaran ko lang yung class sa Guagua. Okay? So, let's start. So, why is income subject to tax? So, why is income subject to tax? So, syempre, ayun kasi yung magiging basis nating class kung magkano yung babayarang tax ng taxpayer. So, doon natin i-base class kung may kakayahan bang magbayad ng isang taxpayer. When we say taxpayer, it's either an individual or a corporation. Okay? So, mamaya madi-discuss ano ba yung sakop ng corporation. So, yun yung nating class, pinaka-best measure natin para ma-assess natin kung ang isang taxpayer ay may kakayahang magbayad. Kasi class, kung ang isang taxpayer ay walang kakayahang magbayad class, di ba? Paano siya magbabayad ng tax? That's why, ang una nating aalamin dyan class, ano ba, magkano ba yung income, ang gross income ng isang taxpayer? So ganito lang yung class In taxation class, ang aalamin mo lang talaga dito, yung pang income mo ay subject sa tax, yung pang transaction mo ay subject sa tax, di ba? Kung hindi yan subject sa tax, hindi yan matatax. Kung subject yan sa tax, ikaw ay possible na magbayad ng tax. Di ba? So, yun lang naman talaga ang pinaka-goal natin sa taxation Although, medyo malaki lang nga yung scope ng taxation. Okay? So, yun yung gross income. So, ngayon, elements tayo ng gross income. So, ano ba yung elements natin? So, number 1, it is a return on capital that increases the net worth. Sige nga, anyone from you can remember ano ba yung net worth? What is a net worth? Rochelle, what is a net worth? Anyone from your class can remember what is a net worth? Hindi pwedeng hindi nyo alam tong net worth na to. What is a net worth? Ano? May narinig ako Ano? Equity po. Okay, equity. So it increases the net worth. So basically class, kapag ikaw ay may income, di ba? Kapag ikaw ay may income at ikaw ay sole proprietor, saan magre-reflect class yung income mo? Saan magre-reflect yun? Addition, subtraction, basta saan? Addition po. Saan? Equity, sir. Equity, di ba? Capital po. Okay, mapupunta yan sa capital. That's why, if you have an income, dapat it should increases the net worth. Kasi, if may income ka na hindi nadagdag sa net worth mo, hindi yan gross income, na hindi yan masasubject sa tax. Okay? So, number 2, it is a realized benefit. So, what is a realized benefit? So, ibig sabihin ng class, nagkaroon ka ng advantage, di ba? For example, sige, example ko ito. I bought a land 5 years ago, amounting to 100,000. So, bumili ako ng lupa, 100,000. After 5 years class, yung lupa ko, ang value niya ngayon, hindi na 100,000. It was valued now at 2 million pesos. Kasi dating bukid lang yan, tapos yung katabi ko lote, nabili ng SM, natayo ng SM, nangyari, tumaas ang value ng lupa ko. Diba? So, nagkaroon ako ng increase from the value of land. From 100,000, naging 2 million pesos. So, ang tanong ko ngayong class, doon sa transaction kong yon, na bumili ako ng lupa na tumaas ang value, na umabot ng 2 million, meron ba akong income doon? Yes. Meron. Sige, sigurado? Sige. Nasaan yung income ko doon? Nasaan ang income ko doon sa pagtaas ng value ng lupa ko? Nasaan? Nasa lupa.
Kahit hukayin ko ng hukayin ng lupa, hindi ko makikita yung income ko doon. So ano ang point ko sa inyo? May income ba ako doon? Kung hindi ako magkaka-income doon, kailan ko ma-recognize yung income? Sige nga, anyone? Kailan ko masasabi na yung pagtaas ng lupa ko ay magkakaroon ako ng income? Kailan? Janet. Simple lang ang sagot Kung dyan. yung... Ay, sige po. Sige, ano sagot? Anong hula mo? Ang isip ko, sir, magkakaroon ka ng income kung yung course of business mo ay pagbebenta talaga ng lupa. Pagbebenta. Okay. Konti pa konti na lang. Usog mo pa ng konti. Tulak mo pa. Ano? Kailan ko ba ma-realize yung from 100 to 2 million? Kailan ko siya masasabing income ko talaga siya? Kailan? Pag nabenta ko yung lupa. Di ba? Kahit naman class na tumaas pa ng umabot ng 100 million yan, kung hindi naman nabebenta, hindi naman ako magkakaroon ng income. Tama, di ba? Sige nga, try mo kaya yung lupa. Makita mo yung 1.9 million doon? Makikita mo ba? Di ba hindi class, di ba? It should be realized, di ba? So, ayun. Marirealize lang yan class pag nabenta yung aking lupa. Huwag kang assuming, di ba? Pag tayo nagka-assume, di ba? Minsan tayo nasasaktan, di ba? So, kaya huwag tayo masyadong mag-assume, di ba? Let it be, sabi nga sa kanta, let it be, di ba? Huwag mong pilitin yung ayaw, di ba? Kung sa'yo talaga yan, mapapasayo yan. Hindi mo kailangang pwersahin, di ba? So next, third element, so it is not exempted by law, contrary or treaty. Ibig sabihin, class, yung income mo is hindi exempted. Kasi once ang income mo is exempted, hindi siya magiging part ng gross income. Kasi class, later on, ang magiging part lang ng gross income, yung mga masasubject sa tax. Okay? Dapat hindi siya exempted by law. Kasi pag ang income mo is exempted by law, kaya hindi siya magiging part ngayon ng gross income. Di ba? Kaya that's why, every info class, every item na maging part ng gross income, later on, masasubject yan sa income tax. Possible na masubject sa income tax. Okay? So, yun yung ating tatlong elements. Hindi pwedeng mawala ang isa sa mga yung class. Okay? So, return on capital. So, simple lang class ang return on capital. In short, tubo. Yung tinubo mo dun sa binenta mo. Yan. For example, sa illustration natin sa book, sabi niya, ABC purchased goods for 300 and sold them for 500. Ibig sabihin class, selling ng 300, pisali ng 500. So, ngayon, magkano ang tubo niya? 200. Tingnan mo class ang ginamit niyang word. Yung return of capital, ibig sabihin class, binalik lang niya yung capital mo bumalik na capital. Pero yung return on capital in Tagalog, yung bumalik sa capital mo. Iba yung bumalik na capital na bumalik sa capital mo. Di ba? When you say return on, ito yung tubo mo. In short class, gross profit. Iba sa accounting, sales less cost of sales, gross profit. In short, gross income is gross profit. Less, meron pa tayong inilist yun yung mga operating expenses na hindi na makasali doon sa cost of sales natin. Okay? So, ayan yung return on capital. In simple layman's term class, tubo. Diba? Huwag ka na magpakahirap. Tubo. Yun lang yung return on capital. Okay? So, na naman siguro tayong question doon class sa return on capital na yon. So, next. Ito yung mga capital items class na walang infinite value. When we say infinite value class, we cannot give monetary value to these items. We cannot measure them. Example, yung life. Can you give me a value of your life? Can anyone from you give value to your life? Di ba? Wala Hindi mo pwedeng i-value yung sarili mo na, 5,000 lang ako, di ba? 150 lang ako. Ibang usapan na yung class, di ba? So you cannot give value to your life. So itong mga items na to class, they're considered with infinite value. Example natin, life, health, and human reputation. Okay? Let's start with the first one, sa life. So ano ba yung pag-uusapan natin sa life? Actually, yung pag-uusapan lang naman natin sa life class is yung proceeds natin sa life insurance. Ano ba yung life insurance? Ang life insurance class, for example, I purchase a life insurance policy from Sun Life. Okay? For example, lipat ko lang yung aking screen. Okay? Lipat ko lang yung aking screen. Si Mark Torres, ang ganda ng profile picture niya.
Makatalong puyo, makatanguyo, makakanyan sa babayo. Okay. Narinig ko yung nanay yung isa o sumisigaw. Nag-chat. Sabi niya, Sir, di ko po kayo marinig. Rani, naririnig mo na ba ako? Okay na po, sir. Okay, congratulations. Okay, lipat ko lang yung aking screen. For example, si Pedro. Huwag na lang ako, class. Mamaya, matuluyan ako eh. Si Pedro bumili ng life insurance kay life insurance kay Sun Life. Kay Sun Life. Siya yung pinakasikat ngayon si Sun Life. So for example, si Pedro ay nagbabayad ng insurance policy every year na 120,000. So in short, every month, siya 10,000. Okay. So ngayon, ang kontrata niya, ang insurance niya kay Sun Life is within 10 years. If namatay si Pedro within that span of 10 years, may makukuhang pera, proceeds. Sino? Hindi siya. Anin niya yung pera, patay na siya. Di ba? Sino makaka-receive ng pera? Yung beneficiaries niya. Yung mga hindi naman tagapagmana, beneficiaries, sino ba yung makikinabang doon sa proceeds na yan? So may makukuha silang 50 million. So could you imagine, di ba? Nagbabayad siya ng 120,000 in 1 year. Within 10 years, pag namatay siya, may makukuha yung mga beneficiaries niya na 50 million. Sino ba yung mga pwedeng maging beneficiaries niya? Yung anak niya, asawa niya, kapatid niya, nanay niya, depende. Depende kung kanino niya gustong ipangalan yung life insurance niya. Okay? Pwede naman yon. So ngayon, ito yung proceeds. Sabi ng NIRC, National Internal Revenue Code, exempted daw yan sa income tax. Pag nakuha yan ng beneficiaries niya, hindi daw yan masasubject sa tax. Okay? Yun lang ang pag-uusapan natin dyan sa life insurance. Diba? Exempted yakanu kay income tax. Yung proceeds lang. Yung proceeds lang, ha? So ngayon, sabi dyan sa letter A sa libro nyo, diba? Sabi dyan, page 64, yung talagang 2019 na libro nyo. However, sabi niya, the following are taxable return on capital from insurance policy. So, exception na naman, class. May mga transaction tayo na later on, masasubject, class, sa income tax. Okay? So, letter A. Sahin natin yung letter A. Okay, pakipatay mo na yung cellphone na yan. So, sabi sa letter A, any excess amount, sabi, received over premiums paid upon the surrender of the policy. Okay? Upon the surrender of the policy. Ganito kasi yan, class. May mga insurance policy kasi, class, na umare, within 10 years, hindi namatay si Pedro. Anong gagawin ng Sun Life? Okay. Umare, within 10 years, hindi namatay si Pedro. Anong gagawin ng Sun Life? May makukuha pa ba si Pedro? Wala na eh. Di ba? Kasi hindi naman siya namatay within 10 years. Parang it's insurance eh. Di ba? Parang sa PhilHealth. When employee paying, deduct sila sa PhilHealth, kapag hindi naman sila nagkasakit, hindi nila magagamit yung PhilHealth. Wala lang. Kaya nga insurance eh. So, ganito rin sa life insurance. Pag hindi namatay si Pedro within 10 years, wala siyang makukuha ang proceeds. Kasi nga hindi siya namatay eh. Alam mo, kung gusto mo, patayin mo si Pedro, yung kamag-anak mo, di ba? Sino ba naman ang gustong magkaroon ng pera kaya mamamatay naman yung kamag-anak mo? Di ba wala? Di ba? Kaya mahirap ang may kaaway, class, sa pamilya mo. Lalo na alam niya, may insurance policy ka. Baka mamaya. Lalo na kung siya pa yung beneficiaries, tapos 50 million pa. Naku, mag-ingat ka, class. Baka mamaya, patsugi ka niyan, di ba? Sabi mo, banggaan mo yun para kumarit na banggalan, di ba? Intentionally pala, gusto ka naman pala niyang mamatay. Di ba? So, mag-ingat ka, class. Maging mabait ka sa mga kapatid mo, sa nanay at tatay mo. Baka mamaya, natutulog ka dyan, pinagsasaksak ka na pala, class. Sayang yung 50 million eh, di ba? So, ngayon, class, for example, within 10 years, hindi namatay si Pedro. So, anong mangyayari dito? May mga policy, class, na binabalik yung premiums. So, ano ba yung premiums, sir? Yung premiums, class, ito yung binabayaran niya, Ito yung binabayaran niyang 120,000 per year. Ang tawag dyan, premiums. Okay? Okay, yan ang premiums. So, ngayon, hindi siya namatay within 10 years, pero ang tanong ko, magkano ba ang premiums na binayaran niya in 10 years?
So, ilang 10 years. So, 10 times 120 is equals to 1.2 million. Di ba? So, 1.2 million. Yan ngayon ang may mga policy holder class na ibabalik yan. Di ba? So, that's 1 million. So, depende na lang sa company yung class sa insurance company. So, ngayon, for example, sa letter A, sabi niya, any amount daw class na sumobra dun sa premiums na ibinalik sa kanya, masasubject yun sa income tax at magiging part yun ng gross income. Okay? So, in short, ang premiums paid natin, mako-consider ngayon yan as a, considered ngayon yan as a return of capital. Okay? Ayan ang return of capital. But if sabi ng problem, ang ibinalik niya, cashback, no? Parang parang Shopee. Cash given. Ang binigay ni Sun Life, to Pedro. Para clear yung example natin. Kumari, ang binigay kay Pedro ay nasa 1.8. Di ba? Swerte niya, di ba? Instead na 1.2 lang, ang binalik ng insurance policy ay 1.8. So, ang difference ng dalawang yan, na 600,000, magiging ngayon yan? Magiging return on capital. Na later on, magiging part ngayon ng magiging part ngayon ng gross income mo. It means, masasubject yan sa tax. Di ba? So, yun yung class. In excess amount received over premiums. Kasi may mga policy, company, insurance policy, binabalik yung premiums na binayaran pag hindi ka namatay. And then yung iba, pinapasobra pa. Diba? Pampahatak yan medyo mahal nga lang ang premiums ng mga matatanda compare mo sa mga bata. Tulad kayo, when you got your job, pag nag-CPA na kayo, at young age, ngayon pa lang, pwede na kayong kumuha ng insurance policy, ng life insurance. But the problem is, sobrang bata nyo pa, di ba? So, medyo mababa pa yung yung policy nyo. Usually, kasi nasa policy, 10 years ang maximum Di ba, mautak din ng insurance ang life insurance company. Di ba? Ginagamit niya yung pera mo. Ang tanong ko doon, lalaki daw ba yung pera mo? Tanongin niyo sila kung talagang lumalaki. Okay? So, yun yung letter A. Letter B, gain realized from the insured from the assignment or sale of his insurance policy. Pwede pala yun, sir. Pwede mong ibenta yung policy mo. Pwede. Di ba? For example, scenario number 2, si Pedro, nangangailangan ng pera, gipit. Nakita niya si Nene, kapitbahay niya. Di ba? Yung mga tawagan dati ng bata pa ako, Pedro, Nene. Di ba? So, tawagin mo si Nene, yung bata, yung mga tanda So ngayon, ang sabi ni Pedro, Nene, ibibenta ko sa iyo yung policy ko. Okay. Bayaran mo ng 1 million. Sabi niya. Bayaran mo ng 1 million. Okay. Ang premiums na nabayaran ko na dyan, nasa 500,000. Premiums paid. Ayan na. Ibenta ko na sa iyo yan. Pag namatay ako, may makukuha kang 50 million. Di ba? Palagay mo ba? Si Nene, hindi ma-attract from 1 million, pwede siya maging 50 million. Di ba? Times 50. Mukha na daw mamamatay si Pedro. Yun nga, naglalambot pala. Walang makain. So, ang ginawa niya, binili ni Nene ng 1 million. No, simple lang. Yung sumobra doon sa selling price niya, class. Di ba? Over premiums, which is magkano? 500,000. Return on capital yan. Diba? Magiging part nga, palitan natin class, gawin natin 400,000 po ang nabayaran niya. So, yung 600,000 ngayong class, it is a return on capital. Yung 400 na bumalik sa premiums na binayaran niya, it is a return of capital. Okay? So, any question class example natin? Dali lang class, di ba? Next, any question class? Clear pa naman? Hello class? Okay pa ba? Wala. Sige. Next, letter C. So, sinabi sa letter C, interest from unpaid balance of the proceeds of the policy. Ano na naman yan, sir? Kumare, ito na yung class interest income from the unpaid balance. Scenario number 3. Scenario number 3. Si Nene, pinapatay niya si Pedro. Pwede ba yun, sir? Pwede. Sabi, ididinahin niya lang yan. Sa Pilipinas nga, nakapatay ka na, nakalaya ka pa di ba? Sa ibang bansa, pag pinaghihinalaan ka lang, makukulong ka na
Dito sa Pilipinas, baka nakalaya ka pa eh, di ba? Makikita mo pa yung pinapatay mo, di ba? Makikipaglamay ka pa, di ba? Kapal na mukha mo. Yung mga Pilipino eh, di ba? So si Nene, pinapatay niya si Pedro. Ano pinagsasabi mo, sir? Pwede naman yung kasi. Siyempre, hindi naman niya sasabihin sa life insurance yan eh. So, namatay na si Pedro. Makukuha niya yung proceeds na 50 million. Di ba? Makukuha niya yan. So, ngayon, sabi ni Sun Life kay Nene, oy Nene, healing ko, pinapatay mo lang si Pedro. Di ba? Kasi isusumbong kita pag hindi ka pumayag sa offer ko sa'yo, sasabihin niya kay Nene. Sabi na, ibibigay ko muna sa iyo yung 45 million. Bukas na bukas. Okay? Bukas na bukas, ibibigay ko sa iyo 45 million. Sa'yo na yan eh. Sa'yo naman talaga yan eh. Tapos yung 5 million na balance mo, ibibigay ko next year. Yun nga lang, papatungan ko ng interest, sabi niya, 10%. Di ba? Ayun yung 5 million na unpaid eh. So sabi sa problem sa letter C, unpaid, interest income from unpaid balance of the proceeds will be part of gross income. Di ba? Pag part siya ng gross income, masasubject yan sa tax. Okay? So, magkano ngayon ang ibabayad ni Sun Life kay Nene next year? So, 5M. Okay, 5M. Plus mo yung 10% ng 5 million. So, magkano ba ang 10% ng 5 million? Okay. Siguro naman class, hindi na kayo gagamit ng calculator class, no? Kung sabihin gagamit ka pa. So, 500,000. So, marireceive na pera ni Nene, 5.5. So, yung 5 million, okay, so, yung 5 million kayong plus, this is return, hindi taxable, at yung 500,000 na excess. Okay? Mali pala ito. Yan, yung 500,000, this will be part ngayon ng return on capital. Okay? Simple lang plus, di ba? Yung sumobra dun sa parang naging investment mo, taxable. Yung process kasi exempted yun eh. Ito yung sumobra dun sa ma-receive na proceeds, lalo na kung interest income yan, yun magiging taxable. Okay? So, may question ba tayo class sa live? Sana binasa nyo, no? Class, no? Ganito, no? Every week may assignment kayo, head, advance, no? Ako nang hindi kayo nagbabasa. Next number is health. So, ano ba yung pag-uusapan natin sa health? Sa health class, simple lang. Wala namang tayo magiging, hindi naman mahirap i-discuss yung health. Sa health, ang i-discuss ko lang dyan, sabi niya, any compensation received in consideration of health for the loss of health, such as compensation for personal injuries or tortious act is deemed a return of capital. So, hindi sila magiging taxable. For example, binugbog mo si RG, binugbog niya si Reynald. Si Reynald nagdemanda, nag-claim siya. Physical injuries, so hindi yun taxable. O kaya naman, ikaw ay na-hospital, ginamit mo yung PhilHealth mo, wala ka nang binayad, di ba? Instead na ang babayaran mo 50,000, since nagamit mo yung PhilHealth, wala ka nang babayaran, so hindi taxable yon. Ninuwaring bisang ma-hospital matax siya parubo, di ba class? Kaya hindi taxable yon, di ba? So, yun yung sa health, simple lang class. Next, human reputation. So, pag daw yung value ng one reputation ay nasira, so pwede ka makapag-claim financially. So, kumare, paninirang puri, penjira mo ko rin kayabe mo, penjira mo kayong kalobra mo, dinimandad ako, may nikuha kong 100,000 dahil kitang paninira mo, may sira yung reputasyon ko. Diba? So, dati, akala daw maganda ka kung yan, itamad ko pala, dati, sinumbong mo na manigaral yung estudyante niya na, manigaral lang mga opyaya mo, diba? May murit ko. Diba? Dinibdib mo, totoo naman pala, diba? So yung class, exempted yung class sa income tax class. Hindi magiging part yun ng gross income. Diba? So, ano ba yung mga example ng oral defamation, alienation, and affection, and breach of promise to marry? So, yung pala class, di ba? Pag pinangakuan ka na pakakasalan ka next year at nag-back out siya, di ba? Niloko ka niya, nagkaroon siya ng iba, nasira ang ugali mo, nasira ka, nabaliw ka. Pag may claim sa kanya, exempted yun sa income tax class. Hindi mo sa subject yun sa tax, di ba? Sino ba naman ang gustong masiraan ng bite class? Wala naman, di ba? So, pag iniwan kayo class, pabayaan nyo na. Diba? Hindi naman aalis siya, hayag talaga sa inyo. Kung gusto talaga sa inyo, di ba? Aalis siya, hindi naman maghahanap ng iba. Diba? Maghahanap ba ng iba yan kung talagang gusto ka niya? Hindi, di ba? Kayo, masyado kayong lumalab life Huwag kayo puro love life. Sarap ng, follow the flow, di ba? May nag-PM dito. Wait lang may nag-PM. May problem. Ano kaya ang problem? Natatakot
Nakakatakot discussion natin, sir. May patayan. Ito naman itong mga to. Para naman totoo. Hindi magpatayan. Wala ka namang... Huwag tayo magpatayan. Plus magmahalan tayo, di ba? Huwag tayo magpatayan. Magmahalan lang tayo, di ba? Huwag lang yung literal, di ba? Hindi pwedeng lahat tayo nagmamahalan, di ba? Mahalin natin yung isa't isa class, di ba? O tapos na tayo sa patayan. Taxation na tayo. Okay, next. Recovery of lost profit versus recovery of lost capital. Ano ba yung recovery? Dati nang nawala, na-recover mo lang, bumalik lang, di ba? Ayun yun eh, di ba? Dating nawala, bumalik lang. Oy, I love you, sir. Oy, Omar, lalaki ka, lalaki din ako eh. Wag po. Hindi niya itong mga... Maricar, lalaki ka, babae ka ba? Baka lalaki ka din eh, Maricar. Okay, so ayun yung recovery of lost profit versus recovery of lost capital. Pag yung recovery, pag yung nawalang kita mo, bumalik sa'yo, taxable yun. Part ng gross income yun. Pero pag yung na-recover mo, yung nawalang capital, hindi taxable yun. Di ba? Ang ganito lang, simple lang, huwag mo nang pahirapan ng buhay mo. Pag yung na-recover mo, yung nawalang profit, part pa rin ng gross income yun. Taxable pa rin yun, di ba? Kumari, ito, nagbabayan sell ako ng cellphone, binili ko 10,000. Binibenta ko 20,000. It is not sa akin. Di ba? Wala eh. Nawala yung capital ko, nawala din yung kikitain ko. Ngayon, pag binalik sa akin yan, na-recover ko, nabenta ko, di ba? Yung walang profit sa akin. Taxable na ngayon yun, plus part pa rin ng gross income yun. Huwag nyo na pahirapan ng sarili nyo. No? So, doon na tayo sa realized benefit. Na-discuss na yan. Requisite ng realized benefit, there must be an exchange. The transaction involves another entity and it increases the net worth. Tingnan mo yung number 2 class. It involves another entity. Hindi naman pwedeng ibebenta mo yan eh. Para lang sabihin mo may kita ka, ibebenta mo sa sarili mo, di ba? Ano yan? Di ba kauhangan yung class? So, dapat may involved na another entity. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, ibenta ko sa sarili ko, sir, para meron akong sales, di ba? O sales mo nga, expense mo naman. Eh, may kita ka ba nun? Di ba? Wala eh. Parehas lang class. Yan ang magpakamulit class. No? It involves another entity. Okay, next. So, types of transfer, meron tayong dalawa. Bilateral and unilateral. Bilateral, may kapalit. Di ba? Gusto natin pag may ginagawa tayong bagay, lahat may kapalit lagi, di ba? Hindi ka naman magbibigay ng may kapalit eh. Yung iba nagbibigay pa picture, kumare, magbibigay nga. Pipicturean naman na sarili, ipopost sa Facebook, di ba? Ang toong nagbibigay class, hindi naghahangat ng kapalit, di ba? So kung nagmamahal ka, huwag kang maghagad ng kapalit, di ba? Kasi kung talagang mamahalin ka niya, ibabalik niya sa iyo, di ba? Kaya kami sa nadidisappoint eh, kasi gusto mo ganito yung gagawin niya. Hindi ka lang nabigyan ng bulaklak, di ba? Nag-emote-emote ka. Hindi ka lang ginrit ng mansari mo, di ba? First mansari mo, hindi ka ginrit, nagwawala ka, di ba? Nung klaseng boyfriend niya, iwanan mo lang kung ganyan ang boyfriend mo. Mansari pa lang, hindi ka nag-ginrit. Paano pa kaya pagkasal na kayo, di ba? So, ganun class, di ba? So, bilateral may kapalit. Unilateral walang kapalit. So, pag sa bilateral, example, sale. Siyempre, palitan, bilhin mo yung produkto ko, bayaran mo ako ng pera. Letter B, barter, ibibigay ka sa libro ko, ibibigay mo sa akin yung cellphone mo. Di ba? Ayun yung barter, kapalitan. Unilateral naman, walang kapalit. So, succession, transfer of property upon death, no? Ang succession, pamana. Di ba? Dapat may mamanahin ka, syempre. Baka naman mamaya, puro ka succession na succession. Uy, ako yung magigita ka magmana, di ba? Wala ka naman palang property yung nanay at tatay mo, di ba? I'm not criticizing dito, ha? Baka nag-assume ka lang, no? Yun ang succession, pamana. Di ba? And donation. Ganito, pag nag-donate ka, nabuhay ka, donation ng tao doon. Pag nag-donate ka, napatay ka, succession yun. Kasi ibibigay mo rin sa mga ano mo yun eh, sa mga tagapagmana mo eh, di ba? Ayun ang magandahan yan. Madidiscuss din dito, sino ba yung mga magiging tagapagmana, di ba? So, pwede bang magmana yung kapit mo, di ba? Yung, ano mo, yung pangalawa, pangapat mong asawa, di ba? Dami mong asawa. So, pwede pa silang magmana. Di ba? Madi-discussion class sa next taxation natin sa second semester. Okay? So, yun yung dalawa, ha? And then yung pangatlo, complex transaction. So, combination yan ng number 1 at number 2. Okay? So, yun. Example ng combination.
Taxpayer daw, nabenta daw yung kotse niya, di ba? Binili niya ng 100, binenta niya ng 130. Pero ang fair market value daw niya is 180. Sino ba naman tao ang tanga na bibili na nga sa'yo ng 180, ibebenta mo pa ng 130? Di ba? Wala eh. Kung talagang ang purpose mo is para kumita, ibebenta mo ng 180, sasagarin mo yung income mo, di ba? Pero since kakilala mo nga, so mangyayari ngayon, yung difference ng selling price sa cost, subject to income tax, ayun yung gross income mo. Pero yung difference ng 180 na fair market value against sa selling price na 130, 50,000, magiging part ngayon yan ng donation na masasubject sa donor's tax. Pero syempre, class, no, in reality, mo naman sabi ko yung BIR ni, pisalikin kotse kung bok ka mo, sir, di ba? May nakatan, pumunta ka pa wari BIR para mamahit yung tax, di ba? Hindi na, class, di ba? In reality, hindi mo na gagawin to. Hindi ka na magpapakapagod pumunta pa sa BIR, mapipenalty ka pa doon, di ba? Huwag ka na pupunta doon sa class, so mapipenalty ka lang, okay? So, ayun yung natin class, yung types of transfer natin, okay? So, any questions so far, class? Itong actual na to, basahin nyo na lang ito, class, no? Okay? Any question, class, so far dun sa ating discussion? Types of transfer. Wala naman, class? Feeling ko wala naman eh. Clear naman, Wala no? naman po. Okay, next po, class. Gawin nating live yung discussion natin. Ayoko yung gabi na. Kaya, di ba? Taxation, puro concept eh. Sa chapter 4, class, puro problem na. Huwag kang mag-alala. Puro problem na. Papagurin na kita sa problem. Magagamit na yung calculator ko, sir. Oo, gamit na gamit yan, di ba? Kahit nga 2 minus 1 lang, ika-calculator mo pa yan. Promise. Okay. So, not exempted by law, contract, or treaty. So, the following items of income are exempted by law from taxation. Hence, they are not item. Ibig sabihin, class, hindi sila parte ng gross income because they are what? They are exempted. Okay? So, ano ba yung mga items na yan? Income of qualified employee trust fund. So, trust, di ba? Yung mga pinagkakatiwalaan mo, di ba? Yung mahirap mabuo pag nasira na, di ba? Pinagkakatiwala mo yung pera mo sa iba. Diba? Pwede naman yun eh. For example, yung kaibigan mong babae, di ba? Kaibigan mo lalaki. Uy, pagkatiwala ko din pera kaya ka, di ba? Paragulan mo na. Pwede naman yung class, kaya nga trust eh. Pinagkakatiwala mo. So, yung sweldo daw nung kumare, binigyan mo siya ng sweldo. Exempted daw yun. Di ba? Pagkakatiwala mo ba yung pera mo sa iba? 10 piso nga lang, hirap pagkatiwala, di ba? Million pa kaya. Di ba? Kapatid mo nga lang, nangutang na 10 piso sa'yo, di na babayaran, di ba? Kaklase mo nga lang, nanghiram ka ng pambili ng ballpen, di na binayaran ngayon di ba? So, ay yung trust. Number 2, revenues of non-stock, non-profit educational institution. Yung mga non-stock, non-profit. May mga school na ganyan pero hindi ko alam kung ano example ko dyan Kasi ang MQC, GMC, they are subject to 10% Pero ang general rate ng corporation is 30 Mas mababa sila doon sa general. Yung mga non-stock, non-profit, exempted din yan. Like for example, siguro yung sa mga pare, di ba? Next, SSS, PhilHealth, Pag-ibig benefits. So, mare, nag-housing loan ka, exempted yun, plus, no? Salaries of minimum wage, yung mga sweldo ng mga minimum wage earners. Sa Pampanga, nasa 420 na. So, yung sweldo ng minimum wage, kahit na hindi na umuwi ang class, kahit na pumasok ng 24 hours siya, exempted pa rin yun, di ba? After ng 1 week, patay na siya kasi hindi siya natutulog. So, sobrang exempted naman daw Number 5, regular income of barangay micro-business enterprise. Number 6, income of foreign government. And number 7, international mission and organization. Ano ang example ng number 7? Ang example niyan is yung Red Cross. Di ba? Exempted yun sa income tax. Okay? So, ayun yung mga exempted by law. Okay. Dumako na tayo ngayong class sa main event. So, ito yung types of income taxpayer. Actually, class, we only have two major types of income taxpayer. Actually, 3 pala, 2. They are the individual and corporations. Itin ko lang, individuals and corporations. Sa individual, meron tayong 5. 6 pala, 6. Meron tayong resident citizen, non-resident citizen, resident alien, non-resident alien, not engaged in trade or business, engaged in trade or business,